please subscribe at make sure. So, ayan, mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Radio Channel. Pakisubscribe, like, share, and comment. At Eskipad, mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Kumusta po kayo? Kumusta? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman, mga kabayan ko dyan. Saan man kayo paig na mundo na roon. Okay? Maging dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Bagamat inuulan-ulan tayo, pero sige lang, laban lang tayo, mga kabayan ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Paalala ko lang ulit, mga viewers ko, mga subscriber ko. Kung mga bagong viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, and comment at skip ad. Okay, mga kabayan ko dyan. Tuloy tayo. Itong aking topic, patungkol pa rin ito kay Krishna. Talagang ayaw tigilan. Mga kabayan ko. Mga viewers ko, ayaw tigilan talaga si Krishna nitong mga ilang mga hindi sang-ayon o hindi masabi nating hindi pabor sa ginagawa ni Krishna kahit wala naman sa kailang ginagawang masama yung bata. Di ba, mga kabayan ko? Walang ginagawa sa kailang masama yung tao. Hindi naman sila hinahamak o tinutulog siya. Bagkos siya itong tinutulig sa si Krishna kung ano-ano mga sinasabi laban sa kanya na wala namang katotohanan. Di ba, mga kabayan ko? Di ba, guys? Ito, meron to comment. Basa tayo. Isang comment. Ang sabi dito ni Evangeline, pag ganyan, good evening, Sir Randy. Pag ganyan ang balat ni Krishna na maraming tato, pangit ang kanyang ugali, nakikita lamang sa kanyang balat. So, grabe ka naman, Evangeline. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Porke ba naman pangit yung balat dahil sa tato, pangit na ugali. Ganun ba yung impression mo? Di ba? Kayo guys, di ba? Ano sa tingin ninyo? Porke ba naman maraming tato o pangit yung balat dahil sa tato, ganun din ba yung pag-uugali? Comment lang kayo, mga kabayan. Grabe to si Madjeli kung humusga. Kung masadong judgmental, masabi natin, di ba? Masadong judgmental. Dapat matuwa siya dahil natutupad na ni Krishna unti-unti ang kanyang mga pangarap sa buhay. Dahil sa kanyang pagsisikap, dahil sa kanyang kasipagan, at dahil sa kanyang magandang ugali. Hindi pangit ang ugali ni Krishna. Nakikita naman natin yan. Meron pa dito. Meron pa ditong comment. Ang sabi pa dito sa comment, ang sabi, good PM, Sir Randy. Alam mo si Krishna, kung hindi lang siya nagloko o nagtiwala kay Dongs, sana nandoon pa rin siya sa PB House. Hindi ko mag-gets itong sinasabi nito ni Ramona ng Tarlac. Ramona ng Tarlac. Kung di daw siya nagtiwala kay Dong, sana nandoon pa rin sa PB House si Krishna. Alam niyo, ito masabi ko dito. Yung pakikipag kaibigan ni Krishna kay Dong,
Part lang yun ng PB team. Kasi si Dong, part ng PB team. Natural, hindi isnabi ni Krishna yun. Dahil unang-una, bago lang siya sa Mindoro. Nakikisama lang siya. Kaya wag natin bigyan ng kahulugan yung mga ganong kagawian o nagawi ni Krishna na pakikipagkaibigan kay Dong. Yung nakikita natin sa video nila na nagti-TikTok sila ni Dong, walang problema doon eh. Part yun ng pakikipagkaibigan lang ni Krishna kay Dong. At kung may pinag-usapan man sila na seryoso, kung sabi natin seryoso, doon sa sinabi ni Dong sa kanyang live, na sinabi niya na nag-usap lang sila tungkol sa tattoo. Dahil si Dong ay meron siyang meron siyang tattoo artist na pwesto. Parang ipinapupromote niya dito kay Krishna dahil si Krishna may tattoo nga. Di ba ganun yun? Pero walang masama doon. Naging malapit lang si Krishna kay Dong kasi nga kasama ni PBT pagrespeto. Halimbawa, hindi nakita ni pumunta rin si Krishna kasama ng PB team. Siyempre, first time lang nakita niya si Dong. Tapos, isnabi ni Krishna. Anong masasabi ni Dong kay Pugumbihero? Isnabi siya ni Krishna. Sasabihin ni Dong kay Pugumbihero, grabe naman yung kaibigan mo na yan. Di man lang namamansin. Di ba? Magsusubong. Siyempre, si Pugumbihero magsasalita. Huwag kang ganyan. Mga kaibigan kayo, huwag mo silang isnabin. Pakisamahan mo sila. So, gano'n ang ginawa ni Krishna. Nakikisama lang siya. Di ba? So nga lang, pinalala ng ilang mga buzzers, lalo-lalo na yung ilang reactor na nagmamagaling. Ginawa ng kwento, nagpapaniwala, dahil ginawa ng kwento, yung live ni Pugumbihero na pagkagaling sa Mindoro, pag-uwi ng Davao, at ito na, nag-live si Pugumbihero, parang kumuha siya ng idea na meron nagawang kasalanan, di umano, si Krishna, na hindi naman natin alam. At sinabi lang naman ni Pugumbihero doon sa kanyang live, na simula ngayon ay wala na yung Krispa. Tapos ginawa na kaagad ng kwento, na walang kakwenta-kwenta. Ginawa ng issue, na wala naman dapat gawing issue. At kung ano-ano na ang pumasok dito sa social media para siraan na si Krishna ng ilang mga hindi sangayon sa kanya. Di ba? Tapos sasabihin, masama ugali ni Krishna. Hindi mapagkakatiwala. Magaslaw si Krishna. Walang utang na loob. Mga kung ano-ano, marami pa. Di ba, mga kabayan ko? Para lang mapabagsak si Krishna sa pinagagawa nila. Mabuti nila ito si Krishna, matatag. Hindi niya pinagpapansin itong mga buzzers niya. Dahil alam ni Krishna na pagdating sa social media, di maiwasan na marami mambabas talaga sa kanya. Andyan yung masyadong minamaliit si Krishna, yung kakayahan niya. Andyan yung kinukumpara si Krishna sa ibang tao. Mga kung ano mga issue para lang pabagsakin si Krishna, para siraan lang si Krishna. Di ba? Ito yung mga tao na masabi natin talagang mga walang kwenta. Dito natin masabi na ang sasama ng ugali nitong mga taong ito na naninira kay Krishna. Baliktad ang nangyari. Si Krishna sasabihin masama ugali. Pero itong mga taong tumutulig siya sa kanya, ito yung totoong masasamang ugali. Di ba ganun yan mga kabayan ko? Comment lang kayo ha. Di ba? Ito yung masasamang ugali. Itong mga taong nasa paligid na naninira sa kanya. At meron pa ditong comment. Itong comment dito, meron dito.
Pero comment lang naman to. Siguro panig to kay Krishna. Ito. Good evening, si Randy. Alam mo yung naninira kay Krishna. Isa yan sa nakakakilala talaga kay Krishna. At sobra ang inggit na nararamdaman niya kay Krishna. Kilala yan ni Krishna, yung naninira sa kanya. Pwede. Pwede mangyari yun na maaaring kaibigan o kilala ni Krishna yung isa sa mga naninira sa kanya na sobrang inggit na inggit sa kanya. Maaari. At gusto nga pabagsakin to si Krishna. Tama naman eh. Kasi kung mapapanood natin yung live ni Krishna na nakaraan, ang sabi nga niya, parang kilalang kilala mo ako ah. Parang kilalang kilala. Pero pag nakita kita, paduguin ko talaga yung bunganga mo eh. Maaring, sabi niya, maaring kababaryo lang kita, maaring kalugar lang kita. Malapit ka lang sa amin. Maaari, sabi ni Krishna noon sa kanyang live. Napanood natin. Kung napanood nyo, panoorin nyo. Kung di nyo pa napanood. Totoo yan, mga kabayan. Talagang gusto lang nila pabagsakin si Krishna. Dahil ito si Krishna, namamayagpag kasalukuyan. Lalong tumataas. Lalong namumutakti. Lalong sumisikat. Dahil sa kanyang sariling angking kasipagan. Sariling angking ganda na ikinukumpara sa iba na kesyo hindi daw maganda si Krishna. Doon sila nagkakamali. Maganda si Krishna. At napakaganda pa ng ugali. Hindi masasabing pangit ang ugali dahil pangit yung balat, pangit na rin ang ugali. Hindi ganun. Maganda na si Krishna, masipag, marespeto, magalang sa magulang. Marunong magpakumbaba. Kaya lalo siyang sumisikat. Di ba? At ito na nga, nakikita naman natin yung patunay lamang na natutupad na yung kanyang mga pangarap. Yung magpagawa siya ng bahay niya. Magkaroon siya ng sarili mga alagang hayop na pwede niya pagkakitaan balang araw. Patunay lamang yan na talagang pinangarap ni Krishna noon pa at ito na nga, unti-unti nang natutupad. Ngayon, babatikusin ng mga ilang hindi sangayon sa kanya, ng mga galit sa kanya, na hindi naman natin alam kung anong kasalanan ni Krishna sa kanila. Wala akong makuha na dahilan kung ano ang naging kasalanan ni Krishna, ba't gano'n na lang sila kung makapanira kay Krishna. Di ba? Na mismo si Pugong Bihero na tumulong sa kanya, na nagdala dito sa kay Krishna sa social media para makilala natin, ay walang masabing masama kay Krishna. Bagko sinusuportahan niya si Krishna. Pero itong ilang mga bashers, kung makapagsalita, wagas. Kung makapanghusga, wagas. Di ba? Tayo sabihin ngayon. Kaya ganyan, maraming tato. Pangit ang ugali niyan. Makikita naman sa balat. Hindi ganoon. Oo, maraming tattoo si Krishna. Aminado tayo dyan. Nakikita natin may mga tattoo siya. Pero, ang kalooban ni Krishna, maganda. Kasi kung hindi maganda ang kanyang kalooban, hindi niya magtutupad yung kanyang mga pangarap na matagal niya nang pinangarap. At ito na nga, nakikita naman natin sa kanyang mga upload video. Di ba ganun yun? Grabe naman kayo. Ilang mga
hindi sangayon kay Krishna. Sa bagay, hindi ko kayo mapipilit kung ano makagiging komento kay Krishna. Talagang ganun eh. Hindi ko kayo mapipigilan, ibig sabihin, hindi ko kayo mapipigilan. Sabagat karapatan nyo yan na magbigay ng comment. Pero huwag naman yung masyadong below the belt na maaaring mabasa ni Krishna at makakasakit ang kanyang damdamin. Buti na lang, hindi pinapansin ni Krishna itong mga taong ito. Itong mga nagko-comment sa kanya. Hindi niya pinapansin. Bagkus, pinagpapatuloy niya lang at ginagawa niyang inspirasyon. Itong mga taong ito, ginagawa niyang inspirasyon yung pagbati ko sa kanya, yung pambabasa sa kanya, ginagawa niyang inspirasyon. Siguro, sabi ni Krishna, ganun pala kayo ha. Kung laitin niyo ako, kung maliitin niyo ako, ganun-ganun na lang. Sige, nakikita ko sa inyo na nagkakamali kayo sa iyong mga hinala sa akin. Nagkakamali kayo sa mga patikos ninyo sa akin. Kaya ito ang gagawin ko. Ganon nga ang ginagawa ni Krishna. Di ba ganon yun, mga kabayan ko? Kaya nakikita natin ngayon si Krishna. At ito namamayagpag. At dumarami yung kanyang mga followers. Di ba? Di ba mga Krishna-fanatic, mga Krishna supporter? Comment lang kayo ha. Subscribe kung hindi pa ka napag-subscribe mga kabayan ko dyan. Lalo kung mga bagong viewers pa lang kayo. Subscribe lang po kayo. Huwag po yung mag-atubiling subscribe. Hindi mag-subscribe. Mag-subscribe lang po kayo. Para po hindi masayang yung panonood sa akin. Dito sa mga taong naninira kay Krishna. Kasi may mga tao talaga na hindi masaya sa kanilang sarili. Hanggat nakikita nila si Krishna ay lalong namamayagpag. Sabagay, may mga kasabihan nga yan. Pag ang isang puno hitik sa bunga, babatuhin talaga yan. Ganon yun, di ba? Hitik sa bunga eh. Hindi maabot-abot yung mga bunga ng isang puno, babatuhin para malaglag yung mga bunga. Di ba ganon yun? Ganon nangyayari nga kay Krishna. Kuha nyo yung ibig sabihin mga kabayan ko. Okay, yun lang sa akin. Huwag lang kayo magpasyadong pa-stress mga baser ni Krishna. Huwag kayo pa-stress sa sarili ninyo. Bagkus, gawin yung halimbawa, inspirasyon si Krishna sa ginagawa niya sa kasalukuyan. Di ba? Magsikap din kayo katulad ng ginagawa ni Krishna. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. Shoutout ulit ha sa mga viewers si Krishna, mga viewers Krishna Fanatic, mga viewers si Puro Bihero, Kalinga Prab, mga viewers si Kalinga Prab, Kuya Bal, Atin Jab. Shout out mga viewers ni Miss Ivana Lawi. Alam kong nanonood kayo kay Krishna. Pakisubscribe lang po, like, share, and comment sa aking YouTube channel. At mga viewers ni Senator Rapidol po sa kanyang programang RTIA. Alam ko nanonood kayo. Shout out sa inyo. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Like, share, and comment. At skip. Okay? Yan lang po. Bye! Pagpalain po tayo ng pumay kapal.